Curious ka ba at napapatanong sa sarili kung masama nga ba magsarili araw-araw? May health benefits nga ba ang pagsasarili? Ayan yung mga katanungan na ating sasagutin sa video na to. Hello guys, so another video na naman tayo at para sa video natin ngayon, usapang pangkalusugan para sa mga kalalakihan muna tayo. Dahil ang pag-uusapan natin ay kung nakakasama nga ba sa kalusugan ang araw-araw na pagsasarili o pagja-junk. Guys, oo nga pala, tapusin nyo tong video na to kasi I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko related sa usapang pangkalusugan at ng mga gamot. By the way, ako nga pala si Jasper, hindi ako medical doctor pero ako ay expert pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Ngayon, masama nga ba sa kalusugan ang pagsasarili araw-araw? Ang sagot ay hindi. Maaring makasama, yes, pero kung sobra-sobra na. Like ilang ulit sa isang araw na naapektuhan na yung iba mong mga kailangan gawin sa isang araw. Kumbaga naapektuhan na yung daily routines mo at ang iyong quality of life. Pero actually, meron pa nga itong ilang benepisyo sa ating kalusugan. Kabilang na yung physical, mental, at emotional na aspeto. Pero ayun nga, kapag sobra-sobra, labis-labis, so maaari rin naman makasama to sa kalusugan natin. Although maraming health benefits yung pwede natin makuha sa pagsasarili, mahalaga pa rin na gawin ito sa tamang oras at lugar at hindi dapat ito maging sanhi ng pag-aabala ng pang-araw-araw na ginagawa mo. So usually, mainam na magsarili sa umaga, pagkagising o di kaya naman ay sa gabi bago matulog para mas maganda at may quality yung pagtulog mo. So mag-proceed na tayo sa mga health benefits ng pagsasarili. So narito ang ilan sa mga health benefits ng pagsasarili. So meron akong nilistang 10 health benefits na maaaring makatulong sa ating kalusugan. Unang-una na dyan, para sa stress relief. Dahil ang pagsasarili ay naglalabas ng endorphins na mga chemical na matatagpuan sa utak na nagpapabuti ng mood at nagpapababa ng stress at anxiety. Pangalawa, para mag-improve ang pagtulog o magkaroon ng quality sleep. Dahil ang pagsasarili ay naglalabas yan ng hormone na tumutulong sa atin para makapagpahinga tayo ng maayos at maaaring makatulong sa mas maayos na pagtulog. Pangatlo, para sa pain relief. So, ang pagsasarili ay maaaring magdulot ng paglabas ng mga natural na painkiller sa ating katawan na tinatawag na endorphins. Pang-apat naman ay para sa prostate health para sa mga kalalakihan. So, ang regular na pagsasarili ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa prostate cancer although wala pang masyadong scientific basis o talagang maayos na pag-aaral patungkol dito. Mas mainam pa rin na i-improve ang diet at i-maintain ang tamang timbang, magkaroon ng regular exercise, umiwas sa mga bisyo para ma-prevent ang prostate cancer. According pa nga sa study na naipublish sa National Institute of Health, so a 2016 cohort study of 31,925 participants and 18 years of follow-up found that a lower risk of prostate cancer was associated with a higher frequency of ejaculation. So, a survey of current literature from 2016 noted that 44% of the studies analyzed reported a similar link between frequent ejaculation and lower prostate cancer risk. There's no evidence though that ejaculating regularly protects against advanced prostate cancer. So, more research is needed. So, ayun yung sinasabi sa na-publish na research noong 2016 sa National Institute of Health. So, in short, may mga pag-aaral pa rin naman pero hindi ganun ka-updated at iilan lang yung pag-aaral and kailangan pa ng further research about it. Panglima, pwede nito i-enhance ang mood mo dahil ang pagsasarili ay maaaring magresulta sa paglabas ng dopamine at ng oxytocin na parehong nagpapabuti ng mood at nagpapalakas ng pakiramdam ng connection at self-satisfaction. So, ang pag-release din ng endorphin na hormone ay isang natural na mood enhancers. So, ito ay maaaring makatulong sa pag-reduce ng sintomas ng mild depression. Pang-anim, tamang sexual function. So, yung regular na pagsasarili ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng tamang erectile function sa mga kalalakihan.
at makakatulong sa pagpapalakas ng sexual health naman para naman sa mga kababaihan. Pangpito, para sa self-exploration. So, dahil ang pagsasarili ay maaaring makatulong sa pagkilala sa sarili nating katawan at sexual preferences, na mahalaga rin naman sa pagkakaroon ng mas satisfying at malusog na sex life. Pangwalo, para mas maboost ang inyong immune system. Dahil may ilang mga pag-aaral na nagsasabi na ang pagsasarili ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Pangsyam ay pagkakaroon ng mental clarity at pagkakaroon ng maayos na concentration. At pangsampu naman, it enhances our immune function. Dahil may mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pagsasarili ay maaaring magdulot ng pagtaas ng level ng cortisol na sa tamang dami ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. I hope nakatulong itong video na to para magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba nakakatulong ang pagsasarili sa ating physical, mental, at emotional health. So, syempre may mga negative effect din naman yung pagsasarili sa ating kalusugan. Kaya dapat sakto lang or hindi sobra-sobra or hindi labis-labis. So, tandaan na ang lahat ng bagay ay dapat ginagawa na may tamang balanse lamang. At syempre yung pagsasarili yan ay normal lang naman siya na part na ating buhay. Pero syempre, mahalaga rin na ito'y ginagawa in moderation. Kung mayroon kayong katanungan o concerns, huwag kayong mahiyang magpakonsulta sa isang healthcare professional. So ayun lamang po, kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyo kalimutan na mag-like, na mag-subscribe at mag-comment sa aking channel. So i-share niyo rin yung video na to sa iba para makatulong din naman. So salamat sa panonood at alagaan natin ang ating kalusugan. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin natin magtanong sa doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug and health information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!